visual statement that comes across to an audience as a production unfolds itself. So this will mean that practically every single visual element, these may be sets, these may be costumes, these may be lights. Now all of these are elements of production design. Salvador Floro Bernal, taga-disenyo ng teatro, may matatanging katipunan ng mga likha na nagpahusay sa mga orihinal na akda ng Filipino sa teatro at nagdala ng disenyong panteatrong Filipino sa pinakamataas na antas ng profesionalismo. Mula 1969, nakapagdisenyo na si Bernal ng higit sa 300 produksyon na hinangaan sa kanilang orihinalidad sa pagtuklas ng disenyong pinakamahusay na makapaghahayag ng pag-unawa niya sa isang dula o sayaw. Sumubok siya ng mga kulay, hugis, hilagsa at iba pang biswal na sangkap na magtatanghal sa akda sa bagong paraan. Laging maparaan, sinubukan niya ang mga posibilidad ng ugnayang pang-espasyo sa pagitan ng artista at manonood. Lighting is very important in design because lighting and stage design are practically one, so unified. And without this cooperation with a lighting designer, a stage design can be practically meaningless. Nakauunawa sa maliit na budget ng produksyong lokal, pinalutang niya ang potensyal ng lokal na materyales sa pagdidisenyo, gaya ng kawayan, abaka, lubid, yantok at gasa mula sa katsa. Bunga nito, itinampok niya ang mayamang gamit ng katutubong materyales sa pagdidisenyo at pinatunayang ang karalitaan ng isang produksyon ay hindi katumbas ng maralitang imahinasyon. In Dalagang Bukid, the sets are conceived to be a collage of period photograph. The costumes here are costumes of a specific period. Here we are working with the ternos of, let us say, 1915 to 1918. Research then will have to bear me out in my designs. I have to figure out what the term is in terms of silhouette during this period. Easy thing to do is to look at photographs and at the same time to look at extant ternos of the period. Kinikilala bilang guro ng mga kontemporanyong Filipinong taga-disenyo ng teatro, ibinahagi ni Bernal ang kanyang talino at kakayahan sa mga mas nakababatang taga-disenyo sa pamamagitan ng pagtuturo sa Universidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila University at mga palihang itinatag niya bilang residenteng taga-disenyo ng produksyon ng CCP. Upang itaguyod at gawing profesional ang pagdisenyo sa tanghalan, itinatag niya ang PATDAT, Philippine Association of Theater Designers and Technicians, noong 1995. Bilang presidente ng PATDAT na siya ring sentrong pambansa ng OESTAT o Organisation Internationale de Scenographes, Techniciens et Architectes du Théâtre, ipinakilala niya ang disenyong panteatrong Filipino sa buong mundo. Design can be very difficult even when a designer cannot identify a particular style. And so I had conferences, I had to be guided by Dr. John
workshops on the librettists. I had to discuss things with the choreographer, and I had to go over so many research materials. I had been looking at photographs, video material on dance in Southeast Asia. Now, what's very difficult in dance is that dance has to be such that the costumes can allow certain movements done. Hindi mapapantayan ng kahit sinong taga-disenyo ng teatro sa bansa ang nagawa ni Salvador Bernal sa pagdidisenyo ng set at kasuotan na nagbukas ng mga pinto sa isang buong henerasyon ng theater designers na nagtuturing sa pagdidisenyo ng tanghalan hindi lamang bilang propesyon, kundi natatanging paraan ng masining na paglikha. Alinsunod sa proklamasyon bilang 384, ika-26 ng Mayo 2003 at bilang pagkilala sa kanyang ambag sa tanghalan at disenyong Pilipino, iginagawad kay Salvador Floro Bernal ngayong ika-25 ng Hunyo 2003 ang parangal bilang pambansang alagad ng sining.